Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isa na namang nakakakilabot na balita na gumulantang dito sa mundo ng crypto. At ang bita po natin dito ay walang iba kundi si XRP. Ayon po sa isang panibagong pananaliksik o research ay may posibilidad na si XRP ay may malaking papel sa isa sa pinakamalaking sistema ng galawan ng pera sa buong mundo. Yan po ang Fedwire ng US. Ngayon ay bakit po ito mahalaga? Simple lamang po ang kasagutan dyan. Dahil ang Fedwire ay nagpapagalaw ng mahigit $1 quadrillion kada taon. Ayan, $1 quadrillion po yan. Para sa konteksto, ang GDP or kita ng buong Amerika kada taon ay halos ganyang halaga rin, pero ang Fedwire, inuulit ito kada ilang araw lamang. Ayan. Ngayon ay may ebidensya pong lumalabas na may koneksyon si XRP sa sistemang ito. Kaya tanong natin ngayon ay si XRP ba ay tahimik na ini-integrate na sa mismong ugat ng global financial system? Ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung ano ba ang Fedwire at gaano po ito kalaki. Kaya yan mga ka-crypto, ang Fedwire ay hindi po ito basta-basta. Ito ay isang real-time gross settlement system na pinapatakbo po mismo ng Federal Reserve. Para itong hiwalay na malalaking bangko sa Amerika. Dito po dumadaan ang bilyon-bilyong transaksyon ng pera kada araw mula po sa malalaking korporasyon, gobyerno at mga bangko. Pero ang nakakagulat, ayon po sa ulat, umaabot po sa mahigit $1 quadrillion ang total na halaga ng mga transaksyon na dumadaan dito kada taon. Ang halaga nito ay lampas-lampas pa sa kabuang GDP ng halos lahat ng bansa sa mundo kung na pinagsama-sama. At ngayon ay may mga palatandaan na si XRP kasama po si Ripple ay konektado na pala dito sa likod ng mga eksena. Ngayon ay paano po nakapasok itong si XRP sa ganitong kalaking sistema? Para maintindihan po natin ay kailangan nating kilalanin ang dalawang importanteng kumpanya na tila naging tulay para makapasok si XRP sa Fedwire system. At yan po ay sina Finastra, Finastra at saka Volant Technologies. Noong taong 2019, nakipag-partner po kasi itong si Ripple kay Finastra. Ang layunin ay isama po ang blockchain technology ng Ripple sa mga payment systems ni Finastra. Dahil dito ang mga clients or kliyente ni Finastra ay nakakuha po ng access sa RippleNet, isang network na may mahigit 200 plus na financial institutions sa buong mundo. Samantala si Volant naman ay matagal ng kapartner ni Ripple. Simula pa noong taong 2015, naka-integrate na itong si Volant sa technology ni Ripple. At ito pa ang matindi. Ang platform po ni Volant ay nagbibigay ng Fedwire as a service. Ibig sabihin ay kayang dumaan ang mga transactions sa Fedwire gamit po ang cloud at pwedeng gumamit ng XRP bilang settlement asset. So, ibig sabihin ay may mga sistema na pala ngayon na ginagamit sa XRP bilang daan para maipadala ang pera sa loob mismo ng mga critical financial networks tulad po ng Fedwire. Ngayon ay dito nang pag-usapan naman po natin ang tungkol dito sa ISO 222 certification. Ayan, at bakit po ito mahalaga? Ngayon pong taon, nitong May 2024 ay parehong ang Finastra at saka Volant ay nakakuha po ng ISO 222 certificate mula sa mismong Federal Reserve. Para po sa mga hindi pamilyar, ang ISO 222 ay ang bagong standard para sa mga modernong sistema ng pagbabayad. Sa simpleng salita, ito ang language na ginagamit ng mga bagong payment systems para magkaintindihan.
At dahil certified na po si Finastra at saka Volant, ibig sabihin ay compatible na sila sa mga bagong sistema tulad po ng FedNow at pati na rin ang FedWire. At dahil compatible po sila at compatible din sila kay Ripple at kay XRP, posibleng may indirect path. Yan, meron na pong indirect path papunta sa XRP sa mismong core ng banking system ng US. At tandaan natin, si Ripple mismo ay ISO 222 compliant. Kaya wala pong magiging problema kung isasama si XRP sa mga sistemang may ganitong requirement. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng mga eksperto at mga insiders dito. Ayon po sa isang researcher mula sa XRP community na gumagamit po ng username or pangalan na Smoke. Yan, pero parang hindi po Smoke, Q kasi yon, SMQK. Napansin niya na ang malalim na ugnayan ng mga kumpanyang gumagamit ng Ripple sa FedWire system. Yan, ayan nga, napansin niya at sabi niya ay hindi man sinabi ng Federal Reserve ng direkta, lumalabas na parang may backdoor integration itong si XRP sa loob ng sistema. At para mas mapatibay ang hype, mismong si Ginoong Brad Garlinghouse, CEO ng Ripple, ay nagsabi kamakailan na posibleng si XRP ay makakuha daw po ng 14% ng kabuang transaction na dumadaan sa SWIFT, ang global network ng mga interbank payments pagdating po ng taong 2030. Kung sakaling totoo man ito, napakalaking utility at posibleng price movement ang pwedeng mangyari kay XRP sa mga darating na taon. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin nito para kay XRP bilang isang crypto asset? Sa dami ng features na XRP, ayan, mabilis, mura, scalable at saka real-time, pwede talaga siyang gamitin sa mga malalaking institutional payments. Kung maging bahagi man lang siya ng kahit maliit na porsyento ng FedWire ecosystem, automatic na may bagong demand para kay XRP bilang liquidity asset. Hindi po ito speculation lang kasi may mga aktual na sistema na tulad ng kay Volant na gumagamit na ng XRP. At ang tanong na lang ay gaano kaya kalawak ang magiging adoption nito. At ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Ayan, napakahalaga po ng impormasyon ito. At ang tanong ay bakit? Kasi kung totoo na si XRP ay may indirect integration sa isa sa pinakamalaki at pinaka-importanting financial system sa mundo, ibig sabihin ay mataas po ang kanyang potensyal sa long-term value. Kung ikaw ay isang Pinoy na naghahanap po ng crypto na may tunay na real-world use case, hindi lang hype, hindi lang meme, si XRP ay isa sa mga dapat mong seryosohin. Pwede pa itong magbigay sa atin ng edge, lalo na kung papasok tayo habang wala pa siya sa mainstream hype. Kasi kapag nailabas na ito sa balita sa mas malaking media at napatunayan, tiyak na posibleng sumabog ang presyo ni XRP. At bilang panghuli, sa tingin ko ay ang masasabi ko po rito ay sa tingin ko may malalim at seryosong movement na ginagawa itong si Ripple at si XRP sa likod ng eksena. Hindi ito gaya ng ibang crypto na puro hype lamang. May strategic positioning po talaga sila sa mga bangko, sa regulators at sa global payment systems. Hindi ito financial advice, pero sa dami po ng ebidensya, palagay ko dapat po nating bantayan itong si XRP. Kasi kung tama po ang mga speculation, hindi ito ordinaryong altcoin. Isa ito sa mga foundational coins ng bagong financial world na unti-unting binubuo gamit ang blockchain. Sa ngayon, mahalaga pa ring maging maingat, pero hindi masamang mag-research at saka mag-accumulate habang tahimik pa ang market. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.